ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga igala, may adlaw ka na itong tanan. Welcome dito sa itong panaguban. Sa tutulungan ng tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Feniquito, mga igala. Yes, mga igala na. Kamusta mong tanan diha? And of course, unta, no? Anad sa mayong kahimtang karong panahon ng mga igala. Anyways, ako na dito good news day karon mga igala, no? Kaya katong ipakita na, no? Sa publiko ang DC bus mga igala, no. So pasabot kung ipakita na sa publiko nanagid na lagi kung ipakita na sa publiko mga igala ang DC bus, pasabot ana kuan na jud, no, kaning magamit na gid nato ni nga mga bus, no. So kung kanusa man nato na magamit kuan na siya mga igala, no, kung kanusa to magamit diha na nato na mahibaw-an, no. Anyways, mga igala, no, tanawa kalindot sa mga bus mga igala, o pakikikuan sa publiko. Anyways, mga igala, dinhita sa tuang dinhita sa tuang interview, no, sa project manager, no, sa DC bus mga igala. Actually kaning kanina gamay background lang ang DC bus mga igala, no, gipalit sa City Government of Davao mga igala, no. Human sa katong delay, no, sa Davao Bus Project mga igala, or DPS mga igala, DBP, no. Gipalit siya mga igala, no, as ginatawag nila mga igala, ang tawag ani is DBP, Davao Interim Bus System mga igala, na para mo pave way dito sa tuang Davao Bus Project. Samtang wala pa ang samtang wala pa ang kining mga igala Davao Bus Project, ilana sa ning kuanan, no, padagana lang sa nilang mga bus mga igala, no, aron makita mga igala na og paunsa na to ma-implement panahon nga mahuman na ning Davao Bus Project mga igala. Anyways mga igala, para sa ubang mga detalye mga igala nga angay to nga mahibaw-an mga igala, atong paminawon, no, ang project manager sa Davao sa DC Bus, no, nga si Attorney Tristan Dwight Domingo. Paminaw na to. Currently, no,
wapa na human ang ato ang insurance, no? So we have to insure the passenger. So most likely latest December 5 ang ato ang bus. We can fully utilize it. Right now we're finalizing ato ang mga permits for the operations gud nato. So far wala pa approval coming from LTFRB? Nana sir, from the central office nila. Right now, what we are waiting to be issued, wala pa man kuna update, no? Maybe wala ta kabalo basig na issue na po ron ang special permit nato to operate. But the board, the national, has already issued us the appropriate approvals. Kita pod, naniguro lang po gyud ang city that we want the passengers as well as the bus to be fully insured. So, gina-work out na nato atong insurance na amang requirement from the LTFRB that it should be from accredited insurance companies na ilahang na identify. So, we are processing the payment na for that one. No need franchise pala, attorney? No sir, no sir. No need franchise. Asa ang route ani sir? Murag daghan man kaayo. So, but generally it's from sa north, then napunta sa south. So, meaning to say sa Turil and Panakan area. And including Buhangin kung sa central na to na part. Ang operation ani sir, It will be in the peak hours sa morning and peak hours in the afternoon until late evening. Specifically ka time na. Okay. Kadali. Imo jud kung ano da gihagit. Okay lang. Sige, lain sa nang pangutana kay para dili masipyat ang ato ang Sir, naka-set up na ang tanan mga katong mga signages nato, sir. For Yes, all 124 bus stops were already pre-positioned. Okay, balik ta. So ang ato ang operations during morning is exactly at 6 a.m. until 10 in the morning. In the afternoon, it will be at 4 p.m. to 9 p.m. Okay, so but as you would know, our buses are equipped with intelligent transportation systems. Natay mga passenger counters will know ang unsa kadugay ang biyahe sa isa ka ruta or sa isa ka bus. So from time to time, we will tweak it accordingly to really address the needs of the commuters nato. So in fact, Christmas season is coming soon. We may be also operating beyond the initial peak hours that I mentioned. If there's really a need for us and dili po nato severely maapektuhan ang ato ang mga existing jeepney operators, we will consider, no, if dako ang demand nagi mga panginahanglanon sa ato ang mga Christmas shoppers or holiday goers, we will consider try to use it during off-peak hours po. Ano ang employment status ng mga drivers natin? Well, right now, ma'am, considering we are creating new positions, right now they are by contract temporary contract. So right now they are contracted for 6 months. Then as they have already garnered the necessary trainings, most likely we will be renewing the same. But we have already informed the drivers that all throughout their time for off-service, they will be subjected to certain key performance indicators. Are they always on time sa pag-log-in? Not only that, dili ba sila tardy, late, dili ba absunod, but more than that, the driver performance nila in terms of hard braking ba, which will be properly detected sa ato ang mga IT system sa bus. Are they always yawning, kay sige katulgon, maybe it's a medical condition or masig magsige sila shades, which is technically bawal pod. Magsige og distracted driving, magsige lingi maskiasa. All of these will be properly detected through the IT system that we have. Ilag na sa dito. So each time, every day, before they mag-end ang shift, we will have a proper recording of all their potential or mga violations nila during their tour of duty on that particular day. So the more violations they have, the more chances of not being renewed. So shifting na to, sir. Okay, shifting na to, technically we have 22 drivers, we have only 10 buses. So ang shifting, lahi ang mag-shift sa buntag, lahi ang mag-shift sa hapon. So nganong 22 man, na duha na extra nato. This will be to prepare po just in case na ay mag-absent, na ay mga personal emergencies, or kinanglan po nato na kalit lang na mo undang kay let's say nalagi siya personal emergency. So natay reliever, yes sir. Sir, naka po yung mga marshals sa bus? Yes ma'am, natay mga CSU. As mentioned earlier, it will also be a good opportunity for all of us Dabaweños to learn how to use these types of public transport. No, kay medyo naampo tayo mga bawal, no, na mga bawal na kanang unruly ka sa sulod sa bus, makigsige ka kilali, saba ka sa bus, bawal pud magkaon sa bus, bawal pud mag-inom, no. So naampo tayo mga bawal sa bus. So in the meantime, we know that the public will be transitioning towards this set of rules.
So natay mga CSU na gibutang pud sa bus to also not only help discipline but also to guide po ang ato ang passenger sa sulod. So dili po nato ni siya i-allow na mag-overloading. No, aside sa bawal, ang atong insurance as mentioned, naapod siya limit. So di man gud makalikayan good na nang nibago pa tang tanan naagi uban na dili pa kay kantigo mosunod sa ato ang mga pamalaod sa sulod sa bus. So natay mga CSU nagipauban. Saan dos and don'ts ani sa sulod sa bus? Well, as mentioned, bawal mag-inom, bawal magkaon, bawal ang durian. It's technically it's not bawal, but kung expose ang iyang order, bawal na siya. So walay problema kung frozen, properly sealed, walay baho, you can bring it. Kanang mamalingki, mo nay kanunay pangutana na mamalingki daw siya, pwede ba daw siya mosakay sa bus? Walay problema, sakay ka sa bus. Pero kung nagtulo ang imong gipamalingki, definitely you are not to board the bus. No, hinaot unta dili ta maabot sa punto na ibawal. Kita mismo unta kung tanaw nato ang atong mga container na gibitbit nagakos og tulo naganay magbasa-basa ta sa sulod ayo nagsakay. Kung ato ang gibitbit perting bahuan nabay chemical na isog kaayog amoy ang unfortunately ang durian which is although taga Davao tanan napoy uban-uban na makaigsunan nato dili pud ganahan sa amoy ani. Ikaw na lang likay na lang ta kay at the end of the day if the ordinance that we have prepared will be enacted by the city council, gitagaan nato og gahom ang bus captains or kanang gitawag natong bus drivers, no? Sila ang naay discretion, no? Natay mga orientation na gipahigayon naapod sa ordinansa. Sila ang naay initial discretion na pwede nila i-exercise kung pwede ba or angay bang panaugon ang usa ka pasahero or angay bang dili pasakyon. So kanang bus drivers atawagin na siyang purposely gitawag sila na bus captain. Sama sa usa ka barko, di ba? Kung sa isa ka barko ang pinaka last say gid ang kapitan. Same with our buses. So kung ang ato ang bus captain or bus driver musulti na dili pwede ang imong gikarga kay pananglitan ay magdalag na pulo ka malita, no? Na pirting dagkuha, dili pwede. So ang ato ang bus driver aduna na siya gahom. Ay discretion. Yes, sir. So sir, ang mga signages sir ibabutang ba sa buses sir? Ato mga announcement. Unsa na Atong dili kung angayan o dili angayan sa buses. Lagmit magbutang lang siguro ta og kanang QR code or sa akong sama sa akong pagsulti enact maning ordinansa. So ignorance of the law excuses no one, but nevertheless as always kung naman gyud tay mga pamalaod diri sa syudad usa nato na gina-implementar ato man ang i-properly disseminate. But at the end of the day dili ta mga wala kung sa akong paggamit ani mga bus na ni. Kung unsa ka kalimpyado sa imong balay or kung hugawan day ka sa balay dili pud angay ka mo sakay sa bus, pero kung unsa imo ang pagtratar sa imong balay, no, gusto kag limpyo hinlo dili baho, mora po na ato ang gina-expect para sa tanan na mo gamit aning bus na to. Ang atong CCTV sa sulod sa function na siya. Yes sir, so kung magsobraan sige kag katulog po diha or nag-joyride or unruly ka, we can prompt the driver, no, from the command center. Pwede ka tawagan ang driver na ay hubog sa likod nagsuka. So napod sa atong ordinansa ra ba na kung kinsa to'y naghugaw-hugaw, siya ang nay primary responsibility to limpyo. So maglimpyo atong yang suka dito. So we can prompt the driver. So makita na sa dito sa command center na to. Na video, na audio. CCTV camera direkta dito sa command center nato. Yes sir, dito sa Dikot. Natay garage dito for this project. Thank you guys. Thank you. Message lang. Okay, message to Davao. So to the Davaoeños, finally aduna na tay modern buses gyud karon sa city. Kani siya gikan gini siya sa inyong taxes na inyong gibayad diri sa syudad o para gini para sa atuan ni tanan diri sa taga Davao o maski pa sa ato mga bisita. So puhon makita ninyo ni padulong sad mo sa mga ruta na agianan ani atong buses, doon na mo higayon palihog sakay tani and aron daghan po tag makatunan o ma-enjoy po nato ning atuang gi-implement para sa atuang tanan. So mga to mga higala, no, ang pahayag ni Attorney Tristan White Domingo mga higala, no, atol sa launching sa DC bus mga higala, no. So hopefully, no, matagan na to comfort December 5. Hapit na December 5. No? Hapit na gid kayo December 5 gid mga higala, no. So manghinaot ta nga okay na ninyo magamit na nato. So timan ilang ninyo tong sa tong gipang bawal mga higala, no. Anyways, may gala ang ato ang i-enumerate tong mga ruta nga to dito mga igala sa ruta sa maong bus mga igala. Una dira mga igala ang ruta sa bus. Asa naman to? Una ang para sa south
Dire. Ang para sa South mga higala, Turil to GE Torres. Ang GE Torres mga higala mo na ang Sandawan, no? So, gikan Turil, padulong GE Torres, no? Tapos napuntay Turil Rojas, no? Tapos napuntay Mintal to GE Torres, no? Mintal Rojas o Bangkal Rojas. Yes, Bangkal Rojas, no? O para usap sa kan mga higala, I think para sa mga estudyante siguro, no? Tapos para sa North, Naibuhagid Rojas, Panakan Rojas via Buhangin, Panakan Rojas via Angliongto, o Panakan Rojas via Arcastillo. So mo na mga ruta, no, para sa to ang DC bus mga higala nga hopefully ikatakda ka magsugod karong Disyembre 5, 2025. Anyways, mga higala, balik kita man lang sa mga importanteng pahinumdum ning ato si Bianan. Balik kita mga higala din sa itong panagupan sa tutuluman ng tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Feniquito mga higala. Yes, mga higala, no? It's a season of kuha na gin karon mga higala, no? Madarama mo na talaga yung mga higala yung ano, no? Kaya nagtatagalog ka na nagtatagalog na nagbibisaya. Charing. No? Inyong yung mabati mga higala, no? Ang kumbaga gingan na Christmas breeze mga higala, no? So, karon karon takna ang mga higala, no? Nalagkan itong mga Christmas tree lighting mga higala. And then, isa sa mga kwadra, no? Kay ginatong ginakuha na nga unta, na manghatag sa itong pinaskuhan, no? Na malaglag sa itong, or na makuha sa itong Gcash dinhi, no? Saan ni? Na mapadpad sa kung Gcash, no? Pero ikarong panahon ng mga higala, uso kaya mga scam na pala ng mga Gcash. Sabi na ka ng makuan mo, mailad mo kayo na ito kung kwarta, tapos wadi ay, no? So anyways, mga higala, kwanta storya ng cybersecurity mga higala, no? Storya na to ng cybersecurity mga higala, no? Para makakuha na to, no? Makadetekta kung sa dapat ang ngayon na buhaton mga higala aning panahon sa kwan, no? Anyways mga higala, ato paminahon mga higala, no? Ang kwan, no? CXM Governance Training Head sa Gcash mga higala, no? Nga si Sir Jack Jones Pacheco. Paminahon na to. $94 million. Any guess kung ano yun? Yes. Ganon kadami, ganon kalaki ang nakasalalay, the number of people na nakasalalay kay GCash. And we take trust and security with utmost importance. And in fact, quoting a friend of mine, one of the attorneys in privacy and security, she said na in 2025, trust and security, or customer trust and security specifically, is the #1 commodity of GCash. Agree kayo? I think we can all agree, no? Kasi we can have all of the products that GCash offers. We can take advantage of all of the amenities and improvements, life-changing products that GCash offers. But if we don't know how to protect ourselves, the comeback or the negative impact to each and every one of you is also going to be more than what you can gain from the products of GCash. So here, I will walk you through on what has GCash done in the past years, and specifically in combating scam. Kasi naku, December na naman. And historically, every December talaga, maraming reported issues on scam. And that's because itong mga scammers din natin, they know kasi na maraming pera yung mga tao on December. And then tumatalino din sila sa nila, no, sa mga modus. So this is cybersecurity and fraud management. I will tackle more on scam, but we will also talk about tips on how to protect ourselves from scam. So let's move to the next slide. So what is cybersecurity and why cyber in specific? Before digitalization, no, before the digital age, manual tayo lahat. Pen and paper. We're not really dealing with wallets or online wallets. We mostly do it manual.
But with digitalization, there's so many new wallets out there. It's not just GCash. And this will also entail that transactions will flow from different platforms. Hence, cyber. We're now dealing with cyber attacks, account takeovers, scam, but still the payment is done through the applications. Ano ba yung principles natin when we think of cybersecurity? Think of three things, and it's actually a acronym, no? CIA. So hindi to intelligence ng United States. This is confidentiality, integrity, and availability. When you think of confidentiality, it is you are the sole person who has access to your account. And we'll talk more about how to make sure that happens. No? Integrity means that your data is also protected in GCash. And last is availability. The amenities, the products, all of the things that you can take advantage of GCash is only available to you as a user and as a legitimate user. Okay, let's move to the next. Let's talk about the current trends. Ano ba yung mga nag-iibang the different cyber threats that we're getting on a daily basis, no? Has anyone heard of phishing? And I'm not talking about namasol. Phishing, no? So phishing, this is trick emails. Before, it used to be just Trojan horse. Kung sino man yung nasa na those people that were born in the 90s, this is a form of panlimbong ba? Phishing, they will send you an email and they will tell you na click on this link so that you can get whatever it is that they are offering. Ransomware naman, this is a lot less popular than phishing, but it still happens. So what it does is, familiar naman siguro tayo sa ransom, no? Sasabihin nila, someone will tell you, send you a message, or probably call you, hi, I am from this and that. So for example, in this case, GCash. So right now po, na naka-compromise po yung data ninyo. Para po matulungan namin kayo, please bayaran nyo po tong amount na to. So they are putting in a ransom for you to pay para matulungan kayo kunyari. And the last one is malware. Malware talks about any harmful na software that you manage to click or that was offered to you para i-click. And that will potentially exploit all of the security system. And in turn, ma-exploit din nila kayo. Makukunan nila kayo ng pera. So that's malware. Phishing in general, phishing has different platforms. So pwede siyang maging vishing. So ito yung video. Phishing in a form of video or phone call. Spear phishing naman is, alam mo, pag namasol ka, no? Kung nakay ka ng pana ba, pag spear siya, it means na meron kang tina-target na tao, specifically. Pero nga naman, kung ang mga fraudsters na to, diba, tumatalino sila, they know na kasi who to target in specific para makakos ng the greatest impact and the most profit na makukuha nila. They know who to target. These people would normally be yung may access sa kumpanya, yung people in authority. They will specifically target those people. And then the last one is phishing. Ito naman yung pinaka-common form, which is through texting. Sending a text, please click on this link. And how it works, no, when you click on the link, para for the appreciation of everyone, what this does kasi is when you click on the link, it brings you on another page na naka-prepare for data extraction. So the mere fact of clicking the link, pwede na nilang kunin lahat ng information mo. No need for you to provide anything else. Hence, uulitin ko to for everyone, no? GCash will never send you a personal message. You will never have a message from us through text, through email, or tatawag kami, hi, I am from GCash. It will never be the case kasi this is our way of protecting you. And the flip side of the coin, this is also an opportunity for me to tell and for you to spread out the good word. No? Do not click on the link. Never accommodate anyone who tells you na they're from GCash. Do this and do that. Kasi our form of communication are officially done in app. Or if it's done
as an official statement coming from GCash, but never through a message, never through a call, and never through an email. I hope that is very, very clear. Kasi phishing alone, smishing, takes up to 60% of scam reports in 2024. So, marami kasing with the lack of knowledge, mabilis tayong makaklik. No? Sometimes, di ba, pag umugamit sa atong phone, paspas kita mo pindot, ako napindutan ang link. Wala na, nakuha na ang detalye. So, mag-ingat po tayo. Let's move to the next. This is a quick one. So, fraud kasi, what you're seeing there, summarize ko lang what you're seeing there, that's a diamond, no? Now, this tells you why. Motivation to. Bakit nga ba nang fraud ang mga tao? Bago ako mag-go through sa kadausana, I'll tell you na in 2023, triangle lang yan. So, kung naging diamond siya, what does that tell you? Daghan na sa naging diamond na upat na karon ka motivation. Previously, we said na people, they commit fraud because they are pressured. Wala ko'y kwarta, manlimlang na lang ko, manlimbong na lang ko. Opportunity. Sige nga, kung naay makabili ng cellphone sa banyo, taas ang kamay na dili na ninyo kuhaon o iuli na nato. Diba? Mindset lang yun It's a hypothetical question. You don't have to really say na gagawin ko yan. So it's an opportunity, nabigyan sila ng oportunidad Rationalization ay pobre manggugo, I'm sure na ang kaning akong gikawatan mayaman to. So patas-patas lang. Ang bagong nadagdag, capability. Ito yung mas nakakatakot. Bakit? Kasi now, people commit fraud because they are actually capable. They are educated, they are empowered kasi they also know how to use the phones, how to use the software, and in fact, nagiging business na nga ito May mga companies na that's dedicated to fraudulizing or fraudulent activities, fraud businesses. So people now commit fraud based on our intelligence because they have the platform, which is the digital platform. But no one would ever suspect kasi expert ako Let's move to the next. The difference lang ng fraud and scam kasi these two words can be used interchangeably based on the application. Fraud in general, it means na manlilimbong. No? And it's a broad term that talks about lie, deceit, misrepresentation. Pero kapag scam siya, ang specific na ang distinction na palagi nating tatandaan is this is a type of fraud na targeted to deceive victims and they want to get something out from that. Normally, it's money. Yun ang difference ng dalawa. Kasi kapag nagsinungaling ka, tatawagin ka, fraud ka, sinungaling ka pero wala ka namang ginawang scheme para kukuha ng pera. Pero kung nagsinungaling ka, kasi ang intention mo talaga is gusto mong magnakaw. Kunyari, tatanungin kita na, pare, sabi ng misis mo, sa akin mo na lang daw muna i-send yung GCash mo. And your intention is to get that money. Then you are a scammer. Okay? So not all frauds are scams, but all scams are definitely fraud. Kasi nga siya, it's a specific type of fraud. Okay, let's move to the next. Okay, this is something I want to share with everyone. Probably not everybody knows, no? But you did have people telling you na, alam, may nag-send sa akin na GCash text. Ang pangalan dun sa text message, GCash Help Center, GCash Center. May narinig na ba tayong ganito? Galing kay GCash yung yung SMS, meron na. Pati banks, pati ibang. Good point, sir. So hindi lang si GCash, no? For the context, we're taking GCash, but this is apparent to all. This is ito yung isang aspeto na sinasabi ko, tumatalino sila. Let me introduce what an IMSI capture is. IMSI stands for International Messaging Subscriber Identity.
Ano ba si INSI? So in the past, World War II, ginagamit ang fake towers to capture messages within the area. Approximately, probably mga a radius of 2 kilometers. So kapag meron kang tower dyan, nasasagap mo lahat ng messages na nagro-rotate doon. Now, nung time na yon, ginagamit yan to listen in and eavesdrop doon sa mga kalaban para ma-capture nila yung tawag from both ends and they can intercept. Ginagamit sila ngayon ng fraudsters. And it's very important na everybody knows this. Kasi in an area of about 2 kilometers, they can also intercept the messages of banks. Kasama kami doon. So hence, nakakagawa sila ng fraudulent act, making it look like na legit siya. GCash, galing kay BPI. Pero remember, hindi kami nagsisend ng messages directly to you. Kaya I really made it a point in the beginning of my talk na we don't send messages. So kapag may nag-send sa iyo ng message, GCash, alam nyo na ha. Alam nyo na, scam yan. Okay, you take it from me, it's scam. It's not legitimate GCash. So don't believe them. All of your transactions must happen within your application. Alright, sige, clear naman to, no? That's the attack mechanism. This is a sample. Ano, nakapangalan dito sa taas. This is what I'm talking about. Kaya sometimes it would appear na legit. Pero I am telling you, kasi it's very important to know the basics. We don't send a message. If you receive something like this, ignore. Block. Yun yung sinabi nung talk kahapon. This is a scammer. Let's move to the next. Impersonation, this also happened. Kasi si social media platforms, si Facebook, si Instagram, they can get hacked. And when they get hacked, ayun na, papasok na yung mga, uy sis, pasend naman ako ng 5,000 pesos. Pautang naman ako, bayaran kita. And ayun, so meron parang, yun, may nakaka-relate. Now, kaya it's very important na we always ask ourselves, siya ba to? Kasi ikaw lang yung nakakaalam dun sa tao na kausap mo eh. Or may iba, nanghihirap to sa akin si Tita Mabs, nanglilibre nga to sa akin all the time eh. Ang weird, di ba? So, you always ask these questions. The tip that I can give you here is, you have another way of contacting them. You talk to them, tawagan mo. Diba? Nangyari din kasi yan sa akin. I-video call mo, mag-request ka. Kasi if they're a scammer, they will say, ay, ang daming reason yan. O ayan na, may nagpakita na love scam ba yan? Ay, nawala pa. Naka-focus, magugo sa picture, sir. Tanawan na to niya, sir. Sir, tanawan na to niya. Pero sige, i-validate na mo. Abi na ko katong picture kaya sabi ko, love scam. Mga promo naman, basta wala lang links na pinapaklik sa inyo. We do send advertisement ng mga new products namin. And usually, we will tell you na go to our site or go to our app para to know more. And you can validate. Kasi you can, when you go to the in-app, papakita namin always yung mga top promos namin. And yes, we do send out promos kasi it's also for you. Ito na yung part natin na we want to add more value dun sa application kasi we are more than just a send money app. We are a digital wallet. So ito, going back to this, no? So it's really important to ask and establish, ikaw ba to? So tama yung suggestion ni Che, tama ba? Si Che na, ask them, video call nga tayo. Kasi sasabihin na duda ka, pero i-establish mo lang. At ang mangyayari niyan, they will tell you, maraming excuses yan. Sira yung phone, hindi ako available sa work ako. Then tell them, sige, call tayo pag free ka na. Diba? All in the purpose of establishing. Nagdadrive daw siya ngayon. Sige, park ka muna para safe ka. Then call tayo. So, ingat po tayo sa impersonation scam. Okay, let's move to the next. Ayan. This is also another form of impersonation scam. We wanted to put it out there na it's not only in FB. Minsan yung iba pa, they're impersonating popular people, no? At naka-example talaga dito yung CEO namin, si Martha Sazon.
The message here is, these people, when they message you, magtaka na kayo. Diba? Kasi, number one, you don't know them personally. And we also said, we don't message you in person or personally. We don't go to your direct numbers. We don't send you text messages, not even an email, to ask you for anything or to ask you to do something for us. All legitimate na activities should happen within the application. Yeah, let's move to the next. Tascam. Sino bang nakatry nito? Correct. So Viber is really one of them. WhatsApp is also was called out for Tascam. Telegram, meron din. So in a nutshell, ang Tascam is, papainan muna nila kayo. So parang nagpapakain ka lang, naghunting ka ba ka ng langgam, na pagagmay-gagmay lang sa, ikaw naman, tuka. Abot sa dulo, sasabihan ka na, ay, nakalagpas ka na ng 500 pesos. And you know what? They will give you the money for the first few tries. Okay? Kung ako, I wouldn't advise you to do that kasi this is from our intelligence, no? Pero ako, being someone of authority naman to do cybersecurity, I tested it myself. Pero alam ko na yung behavior nito. So, this is me pointing it out, fleshing it out. By its very nature, ibibigay nila yung first 3 until aabot ka sa isang threshold. Normally, mga 500 to 1,000. Pagdating doon, sasabihin na nila, uy, malaki ang kita mo, mabilis. And you know naman na nabigay namin, di ba? Pero para ma-establish natin yung next na mas malaki, magbigay ka muna ng X amount. Create ka ng account with us, I will help you. Send ka muna, 2,000 pesos. Lugi ka na ng 1,000 nun. Huwag nyo na ituloy. Kasi pag tinuloy nyo lang, block kayo kaagad. Hindi nyo na yun mahagilap. And we have cases na nire-report ng na-Tascam siya. That falls under this category. And most of the platforms was mentioned by you guys, tama yun. It's usually WhatsApp, si Viber. Kasi it's very quick and easy, no, to send messages back and forth. Okay, this is a sample again, screenshot of the Tascams that were reported to us. Let's move. That's the end, no? Pero I just wanna remind everyone kasi we mentioned na naman kahapon. In 2024 alone, GCash was able to reduce instances of scams and ATOs by almost 30%. How did that happen? So I will mention the key controls na ginawa ni GCash kasi this is something na you can tell your families and friends. Number 1, the introduction of double safe. Napanalunan niyo yun, so I expect na alam niyo to. Dadagdagan ko lang. Si double safe, hindi lang siya biometrics. Yung the recognition through your thumbprint, hindi lang din siya face capture. Meron siyang pangatlong elemento, and this is the one that's groundbreaking. Ang tawag dito is liveliness check. Na-mention ko to if you listen nung talk ko kahapon. The liveliness check is incorporated in the double safe mechanism to really establish na buhay ka. You are a legitimate person. Kasi may mga AI na din tayong kalaban ngayon. Matalino ang mga fraudster. Pwede naman nilang i-AI yung picture nila. At kung static picture lang yan, approve ka, lusot ka kay GCash. Hindi mangyayari yan. Kasi meron kaming liveliness check. Pinapablink namin kayo. Look to the left, look to the right, look down, look up. So, hindi nyo siya manloloko. At the same time, we're working with cyber forensics to really establish even the movement, the slightest movement, twitching of your eyes, nakaka-capture namin yun. So, very safe si GCash because of double safe. Next, we also introduced yung one device, one account. Na-mention ko din to eh. In the past, pwede tayong magsaksak ng SIM. Multiple devices, isang SIM lang. Ang problema kasi dito, nasa scam ka. Kasi pwede naman kunin yung SIM mo eh, saksak ko sa akin, sa phone ko, tapos access ko yung GCash mo, lipat ko na sa kabilang, kunyari lang, kasama ko na scammer din. Kuha na. But that's not going to be the case anymore.
So it's only one registered device attached to an account. So kung si Jack Jones na number ko, very specific ha, number ko 09 dot 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 dot, meron niyang naka-attach na isang phone. Kaya kung naranasan ng iba dito, no, when you register your account for the first time, you will undergo a linking process. Ililink namin yung device mo, hihingan ka namin ng device details, ano yung serial number ng phone mo. Oo, kapag nagpalit ka naman, you will ask for a relinking. Papalitan namin siya. Kasi it's really just one device registered, one account. The third one is, I also want to put it out there now, we have been very, very busy and active in working with local officials. Sila PNP, we're doing awareness and educational programs with them. We're establishing points of contacts within these groups. No, we're working with NBI as well through CICC to strategize yung reports that they're getting on scams, account takeovers, so GCash can also synthesize that over at our end. And you know, GCash is also actively involved in the talks on the lawmaking side. Ganun ka active si GCash in pushing for security talaga. And I mentioned this one particular law kahapon, si AFASA, Anti-Financial Account Scamming Act. AFASA stipulates that scam, and this further pins down the fact na scam and fraud is a crime. I want to say it out there, it's illegal. It is not just a disappointment, kasi baka isipin natin, ay, na-disappoint ako, scammer siya. No, it is illegal. And it is something that can put you behind bars. That is being pushed further in by AFASA law. And marami pang changes si AFASA, but what we're saying here is the government, through the financial institutions mandated by BSP, is doing something about making sure na our customers are safe. So, mga ito mga igala, ang si Sir Jack Jones Pacheco, ang CXM Governance Training Head sa GCash, mga igala. So, angay po natin nga may bawaan dyan, mga igala. Kung usagi, dapat na itong buhaton, karong panahon na kay daghan ba itong mga daghan kay mga scam, online scam, klase-klase na phishing, smishing, so kinahanglan maging aware ta. Dapat balik-balikon gyud dapat nato na dinhi, di lang itong kay panahon na nga Pasko na tinghatag og pinaskuhan, di lang kay kana adlaw-adlaw balik-balikon kung gid siya, mga igala, hangtod sa makatuon ang uban o makabalo ang uban, Bulmong ko, di man may pareho sa bang stasyon na ingon ana nga kataas sa reach, mo na nga ilaron sila ang mga tambal-tambal. O kami di maging ana, pero mo lang gini balik-balikon o balik-balikon kung gini nga kuan, mga igala, aron nga kita tanan dili mabiktima ani mga klase nga mga pagpangilan. Anyways, mga igala, tayo kong oras ang alam sa Tibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, mga igala, ako yung nakauban Armando Feniquito alang sa tambahin sa Radyo Pilipinas hangtod sa daghang salamat og maayong adlaw kanatong tanan.